morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Pinaandar na ni paring Carlo yung tubig dito. Tawag ko lang to para makatubig yung meron pa raw natirang konting damuhin pero sa dulo. At naubusan daw sila ng gasolina kahapon. Kasi yung gas ginamit namin dito sa may Kalamansi rito, pampatubig. Tapos yung iba na grass cutter dito, pinang grass cutter. Kuha na yan. Ay, hindi na naman ay napakuha yung Voltron, yung kaligay dito sa baba. Kanina pa namin sinusubukan, kaaga namin pinaandar. Malastik na yan. Ditosin muna namin yung konting sitaw na natira para bago grass cutterin nakuha. Yung mga katraps, bali konti na lang talaga yung napitas. Siguro na sa mga 200 na lang yun. Ginagrass cutter na rin. Ang makinang isa hindi pa rin mapaandar. Nagka problema, sakit ng ulo ko kaya mga ganito. So yan, itong makina rito talagang hindi nabis na napakuha. I-check ko muna ngayon. Tingnan muna natin kung may mga singaw. Kasi kahapon talagang kahit anong gawin ko hindi napakuha. Tinapalan na ng putik ni paring Carlo kahapon. Kasi ito hindi na gumana, patay na. Siyempre, check muna natin kung paano yung magandang ano nito. Mamaya kasi may singaw lang dito, ayan, hindi siya makakuha. May hirapan umupo. Ayan mga katraps, napakuha ko rin. Balik kahapon, mayroon patubigan ito yung kalahati. Ayun hanggang dun.
natubigan naman yun, yun sa may dulo. Hindi natin na akong malaki-laking bunga ng ampalaya. Ayan rin. Ay, naku. Pagka hindi naglubay yung hangin, mauubos na. Kwanto pamumulugan. Ayun. Subukan natin ng ano to, puro dilig yung pataba. Testing natin. Nalakas ko lang ng konti yung makina kasi minor lang to. Minor ko lang eh. Ay ito. Hanggang dito yung napatubigan. Hanggang dyan tawang na. Natubigan na yung dinadamo mo na yan. Wala pa. Murahan natin dito para sampahin. Mga katrops, pinaakyatan ko lang itong taas. Ayan na rin, mga pasok na rito sa gitna. Meron kasing hindi inabutan ng tubig na nanggaling sa kabila, kaya ito yung aanay natin.
Yun yung pinapakita natin. Pag nangyari itong tatlo na to, pwede na nating ibugnos dun. Ayan. Pati kasi kalamansi, sabayan na sila. So yung nasa taas, dahil magbabago plano, focus na tayo sa kalamansi ron. At ito na lang yung gulay na tataniman natin. Bali kalamansi na yung papokusan ko ron. Pag nangyari yung gulay na to, yan, kalamansi na rin. Puro focus na tayo sa kalamansi. Magpapalabong na tayo ng gusto. Bali yung bubungin, ayan, nasa kalahati na. Bali gagawa na lang tayo ng pagsasandalan ng mga buho na hindi na magagamit. At pagka nakalibre tayo sa trabaho, doon natin ilalagay sa may dulo na yun. Kukubera natin yun. Meron pa naman ding bob wire na nakatira dyan para ma-safe yung likuran. Lahat ng buho na hindi na magagamit, doon na natin ilalagay. Kawayan, tatayo na rin natin dyan sa mga gilid na yan para yung bob wire magamit natin mapang depensa sa mga kalabaw. Tamang walang kalabaw, syempre kung minsan merong mga kalabaw na nakakawala, na makakapasok sa bakuran, nakakapanira. So kung may bakod na tatamaan siya ron, di siya basta basta makakapasok. Kung may mga bob wire nang nakaharang, ganun na lang yung plano. Yung balag doon, bali babaklasin na rin namin yun. At dito na namin ipoporma sa paikot. Ay yung mga nandito sa taas na nakakabaon na buho, tatanggalin na natin. Gagawa na natin ng daan tubig talaga yung kalamansi. So dun sa pagitan nun, kung talagang gusto pang magtanim ng may-ari, isasuggest ko doon magtanim na lang ng papaya. Yun na lang sa pagitan. Unang-una yung papaya, hindi ganong ang alagain. Pag nagpatubig ka ng kalamansi, kasabay na rin siya matutubigan. Pag naglinis ka ng pagitan ng kalamansi, malilinisan mo na rin siya, kasi ang mangyayaring tanim nun, dyan sa 4 na puno na yan, nandun siya sa gitna. Doon siya mapupwesto. Ganun na lang mga katraps. Kasi kagaya ng ibang kasama natin, kailangan ng income nila pang araw-araw. So hindi sila sasadya dito, gawa nung wala pa namang income talaga. Kaya gagawa muna sila ng paraan para magkaroon sila ng sariling income nila. At sa YouTube ngayon wala na rin, hindi naman din kumikita. Tapos hindi ka pakikita ng kwan sa bukid. So siyempre makakapag-isip din, may mga pamilya rin yun. Kaya gagawa muna sila ng paraan nila para buhayin yung kanya-kanyang pamilya siyempre. Kaya ganun na lang yung plano mga katrops. Ako man din, nahihirapan din ako sa sitwasyon. Nahihirapan ako sa sitwasyon nila. Dahil tayo, kahit pa paano, may tindahan, nakakatulong sa atin si Mrs. So sila, wala silang ganun. Ang income nila yung sa plasticware, kung minsan makakasingil, kung minsan hindi. So nawain nyo na lang yung bawat isa mga katrops, kasi nga kailangan talaga ng income, gawa nung may mga kanya-kanyang pamilya, at kailangan din ng pang suporta. So
So hindi naman kayang, di mo nun masasabi na kayang suportahan ng gulay, kasi kung minsan sa gulay talo, kung minsan panalo, walang kasiguraduhan. So kung makikipag-construction ka, kikita ka araw-araw, may income ka, may vlog ka na kikita ka kahit sa loob lang ng 2 buwan, sumasahod ka. Ganun nakitaan sa YouTube. Hindi na kagaya dati na talagang kayang isurvive yung pamilya. So yan, kaya gagawa na lang natin ng paraan yung mga buho na kailangan natin pakinabangan. Kailangan mailagay dun sa may sulok na yun. Ganun na lang yung gagawin namin. Dito na tayo sa dulo. Ito na yung huling dayos. Ng tulos. Yung mga nasa bungad na yun, mga katrops, doon na natin panggagalingin yung hose pababa naman dito, kasi hindi naman kayang akitin ng tubig dito papunta ron. Yung mangyayari, doon natin ibabagsak papunta rito. Yung mga kalamansi, nawala na yung pagiging pagka-alikabok dahil na-spray na natin, pero ulitin pa natin yan. Ito yung spray ni paring Carlo ng isang araw. Ayan, so patay na rin. Ito yung dahilan kaya hindi ko pa agad napapatubigan, kasi nga kailangan ko munang mamatay yung mga damo na to bago natin patubigan. So ito ngayon, ang mangyayari dito, titiklop na to sa gitna. Yung mga nandito ibabalik na uli, magiging pinakatarondo na tong gitna na to, para yung daan tubig nung kalamansi maging okay na at mabuhay na ng hanggang sa magpaani na tayo. Ayan, tinatahulan yung aso tingnan natin baka nakakakita ng ahas. Yung tinatahulan mo dyan, ha? Yung tinatahulan mo, yan, hanggang dito napatubigan na yan. Pag niyari matubigan nung ang palaya sa baba, ayusin ko na tong daan tubig dito. Ito na, so paluluwang ko na lang to pagka nagpa-arar ulit, kasi kailangan maging luwang nito kahit na medyo mababaw lang, pero yung maluwang
Ayan. Ito yung daan tubig niyan. Papaararo pa natin ang tigisa yan dito. Kasi doon mataas, pababa rito yan. So mangyayari niya, nahatiin natin sa gitna. Diyan tayo magbabagsak ng tubig para dumiretso doon. So dito naman, sa nakikita ko sa lupa, kaya niyang pababain yung tubig doon sa may dulo na yun. Lalo na kung buo na yung daan tubig ng kalamansi. Ayan mga katraps, at kaya na rin yung ampalaya. Nali na ilipat na nga rito sa harapan yan. Dito na nagpapatubig. Ayan. Dito na tayo sa may harapan. Konti na lang yung pinapatubigan nito. Nandito na sa mahigit kalahati. Sa may pinapatubigan yan. Dito na. Hindi pa makakapagbubong dito sa banda na to kasi nga malambot pa, mga ilang hanggang bukas siguro, hanggang dulo ron pwede nang tansian. O dyan pre, tapos na dyan. Limandayos pa. Limandayos pa raw. Mga traps, bali 10 pa yan, pati yung kalamansi tag 5. Pito pa raw. Bali pag natapos tong 2 dayos na to, sa dalawang dayos na lang yung patutubigan at tapos na lahat nun. Ito dinamo muna, pinras cutter muna kasi nga medyo mataas na rin yung damo nito. Kaya bago patubigan na grass cutter muna. Bayan na yan, kalamansi. Dito dumadaan yan sa dayos ng kalamansi, tapos binubuksan lang natin dito sa dayos ng ampalaya. Ayan, 3 dayos ng kalamansi nakabukas. Kakapin muna tayo sa kubo kasi 2 dayos to, medyo matagal-tagal din pasagsa rin to. 2 dayos sa ampalaya, 3 dayos sa kalamansi. Ayan.
yung kabila. Ako na rin tubig niyan. Pinuntahan na ni paring Carlo yung tatlong dayas. Para mayari na. So yun na lang. At bukas ito naman yung ating patutubigan. Yung kalamansi na yan, pwede na yan. Kasi yung nandun na mga damo patay na. Sabay ayos na ng mga aripit niyan para maiguyak na natin. Kasi ang mangyayari dito, isang bagsak na lang ng tubig doon sa may dulo ron. Doon na lang lahat ng bagsak ng tubig, puro pababa rito sa pababa ron. Para yun na, igagayak na natin sa kalamansi. At yun na yung focus natin ngayon, puro kalamansi na pagkayari natin sa gulay. Pero ito, wala na, hindi na tatamnan to. Naulit ko, yan na lang yan. At puro kalamansi na yung ating sikasuhin para lumabong ng husto. Kung kaya nating palabungin talaga palalabungin pa natin ng gusto yung mga kalamansi. Itong nasa baba, bali mahabol na rin yan. Mga nagsisihabol na rin yan, saka nagbago na rin yung itsura ng kalamansi. Nag ano na siya, mga nagsanga na. Ayan, karamihan niya nagsanga na magmula nung ma-spray natin. Kaya pagka naman meron ng ampalaya yan, kasama na sa may spray yung mga kalamansi na yan So, sa ngayon kasi hindi pa kayang i-cover nung ampalaya dahil manipis pa. Kaya yung kalamansi lang muna talaga yung ini-spray natin dito. Yung ampalaya na i-spray ni paring Carlo yan, solo spray sa pang-spray natin dito na di makina. Pero power spray, hindi pa pinapower spray yan. So yun mga katrops, at dito na nga tayo sa bahay. Yun nga, nangyari na yung patubigin. So bukas yun namang mga kalamansi sa taas yung ating patutubigan mga katrops. Ngayon hanggang sa muli mga katrops, kita tayo sa susunod na upload. At mag-iingat po ang lahat palagi. Bye bye po sa lahat.